At bilang aking kaisa-isang tagapagmana ng lahat ng aking ari-arian, lupain, at mga negosyo, itinalaga ko ang aking pinakamamahal na asawa, si Marites Aragon Vergara. Ang bawat salita ni Attorney Lauro ay parang matalim na punyal na paulit-ulit na tumatarak sa puso ni Selena. Hindi siya makahinga. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng malamig na conference room ng Vergara Corporation. Ang amoy ng kape at mamahaling pabango ni Marites ay tila nanunuot sa kanyang lalamunan, nagpapahirap sa kanyang paghinga. Hindi ito totoo. Napalingon siya sa kanyang madrasta. Si Marites, na kanina lang ay umiiyak sa tabi niya habang nakikiramay ang mga bisita, ay nakayuko ngayon. Nanginginig ang mga balikat nito, na para bang dinadala nito ang bigat ng buong mundo. Ngunit alam ni Selena, nakita niya ang isang mabilis na pagsulyap nito sa kanya bago ito yumuko. Isang sulyap na puno ng tagumpay. "Papa," halos pabulong na sabi ni Selena. Ang boses niya ay basag. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang ama, si Don Manuel. Nakaupo sila sa hardin, hawak ng matandang Ginoo ang kanyang kamay. "Ikaw ang pinakamahalaga kong yaman, Selena. Lahat ng ito," sabi nito, iginagala ang paningin sa malawak na hardin at sa mansyon na nasa likuran nila, "ay para sa'yo. Ikaw ang magpapatuloy ng lahat ng pinaghirapan ko." Paanong ang mga salitang iyon ay mauuwi sa kasinungalingang narinig niya ngayon? May kopya po ba ako ng dokumento?" Narinig niyang tanong ng isa sa mga business associate ng kanyang ama. "Of course," sagot ni Attorney Lauro. Ang formal nitong boses ay walang bahid ng anumang emosyon. "Ipapadala namin sa inyong mga opisina." Hindi na kaya ni Selena. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niya ng hangin. Tumayo siya. Nanginginig ang mga tuhod. Naramdaman niya ang paghawak ni Marites sa kanyang braso. "Selena, Hija, are you okay?" Puno ng pag-aalala ang boses nito. Isang perpektong pag-arte. Hinawi ni Selena ang kamay nito. Ang lahat ng mata sa silid ay nakatuon na ngayon sa kanya. Ang kanilang mga tingin ay pinaghalong awa at pag-uusisa. "Hindi totoo yan," sabi ni Selena. Ang boses niya ay tumaas ng kaunti, sapat lang para marinig ng lahat. Tumingin siya ng diretso kay Attorney Lauro, ang abogado na kinalakihan na niya, at tinuring na parang pangalawang ama. "Attorney Lauro, alam ninyong hindi iyan ang katotohanan. Mahal ako ng papa ko." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Attorney Lauro ay nag-iwas ng tingin, inaayos ang kanyang salamin. "Selena, I am just reading what is written on the last will and testament signed by your father." "Kailan niya pinirmahan yan?" Giit ni Selena. Humakbang siya palapit sa mesa. "Kailan? Dahil ang huling habilin niya sa akin ay..." "Selena, tama na." Putol ni Marites. Ang boses nito ay malumanay, ngunit may diin. Tumayo ito at niyakap siya. "Naguguluhan ka lang dahil sa pagdadalamhati. Halika, iuuwi na kita." Ang yakap ni Marites ay parang isang hawla. Malamig at walang buhay. Itinulak siya ni Selena palayo. "Huwag mo akong hawakan." Sigaw niya. Hindi na napigilan ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. "Alam kong may kinalaman ka rito. Mang-aagaw ka." Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga tao sa silid. Ang mukha ni Marites ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa sakit. Isang perpektong maskara ng isang biktima. "Hiha, anong sinasabi mo?" Pero bago pa may makapagsalita, mabilis na kumilos si Attorney Lauro. "I think this meeting is over. Maraming salamat sa inyong pagdalo." Nagmadaling nagsitayuan ang mga tao. Tila ayaw madamay sa iskandalo ng pamilya. Isa-isa silang lumabas. Iniiwasan ang tingin ni Selena. Sa loob lang ng ilang minuto, ang silid ay halos wala ng tao. Naiwan silang tatlo. Si Selena, na nakatayo sa gitna, gulong-gulo at nasasaktan. Si Attorney Lauro, na abala sa pagliligpit ng kanyang mga papel.
At si Marites, na dahan-dahang nawala ang pagkaawa sa muka at napalitan ng isang malamig na ngiti. Lumapit ito kay Selena. Wala na ang mga tao. Wala nang kailangang pag-arte. Ang tapang mo pala, sabi ni Marites. Ang boses nito ay mababa at puno ng panunuya. Anong ginawa mo? Tanong ni Selena, nanginginig sa galit. Anong ginawa mo sa papa? Tumawa si Marites, isang tawang hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ginawa ko lang kung ano ang dapat. Pinrotektahan ko ang interes ko. Isang bagay na hindi ka marunong gawin, prinsesa. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Ang bango ng pabango nito ay nakakasulasok na ngayon. Tapos na ang pagiging prinsesa mo, Selena. Bulong ni Marites, ang bawat salita ay may lason. Sa ayaw at sa gusto mo, akin na ang lahat. Hindi maalala ni Selena kung paano sila nakauwi sa mansyon. Ang tanging natatandaan niya ay ang malamig na pagkakahawak ni Marites sa kanyang braso habang kinaladkad siya palabas ng gusali, palayo sa mga matang mapanghusga. Ngayon, nakatayo sila sa gitna ng malawak na sala. Ang lahat ng ilaw ay nakabukas na lalong nagpatingkad sa bawat mamahaling palamuti. Mga bagay na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit ngayon ay tila sumisigaw ng katotohanang hindi na ito ang kanyang tahanan. Ma'am Marites, nagsimulang magmakaawa si Selena. Ang kanyang boses ay paos. Tita, pakiusap. Pag-usapan natin to. Humarap sa kanya si Marites. Wala na ang maskara. Ang kanyang muka ay blangko. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Huwag mo akong tawaging tita, sabi nito. Hindi mo ba narinig? Ako na ang may-ari ng lahat ng ito. Marites, o Ma'am Marites, kung gusto mo. Napayuko si Selena. Pero bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Anong kasalanan ni Papa? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang madrasta. Naglakad ito patungo sa bintana. Tinitingnan ang hardin na basang-basa ng ulan. Kasalanan? Umiling ito. Walang may kasalanan, Selena. Mayroon lang matalino at merong tanga. Ang papa mo, mabuti siyang tao. Masyadong mabuti, kaya naging tanga. Humarap itong muli sa kanya. At ikaw? Lumaki ka sa Pshepish. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam ng maging wala. Nang maging ako. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay may bigat. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng laging tinitingala ang mga taong tulad mo? Na may gintong kutsara sa bibig? Habang ako, kailangan kong gamitin ang lahat ng mayroon ako. Ang ganda ko, ang talino ko, para lang makaligtas, para lang hindi na muling matapakan. Hindi yan totoo. Totoo! Sigaw ni Marites. Ang boses nito ay biglang tumaas. At ngayon, tapos na ang paghihirap ko. Panahon ko na para maranasan ang buhay na dapat ay para sa akin. Sinungaling ka. Hindi na napigilan ni Selena ang sarili. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng nag-aalab na galit. Ginagamit mo lang ang papa. Ginawa mo siyang tanga. Pak! Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa sala, kasunod ng matinding pag-init ng pisngi ni Selena. Napahawak siya rito, gulat at hindi makapaniwala. Sinampal siya ni Marites. Huwag na huwag mo akong tatawaging sinungaling. Nanggigigil na sabi ni Marites, nag-igting ang kanyang panga. Dahil sa mundong ito, ang nagsasabi ng totoo ay ang siyang may kapangyarihan. At ako yun ngayon. Tinawag nito ang isang kasambahay na kanina pa takot na nakatayo sa isang sulok. Yaya Loring, ihanda mo ang mga gamit ni Selena. Isang maliit na maleta lang. Ang hindi magkasya, iwanan. Opo, ma'am. Nanginginig na sagot ng matandang kasambahay. Hindi makatingin ng diretso kay Selena. Hindi niyo to pwedeng gawin. Umiiyak na sabi ni Selena.
Bahay ko to. Hindi na ngayon. Malamig na tugon ni Marites. Itinuro nito ang pinto. Binibigyan kita ng 24 na oras para lisanin ang pamamahay na ito. Pero dahil mabait ako ngayon, gagawin ko na lang 1 oras. Tumingin ito sa mamahaling relos sa kanyang pulso. Actually, 15 minuto na lang, umalis ka na. Makalipas ang ilang sandali, nasa labas na ng malaking gate ng mansyon si Selena. Yakap niya ang kanyang sarili habang ang malakas na buhos ng ulan ay unti-unting bumabasa sa kanyang damit. Sa tabi niya ay isang maliit na maleta na inabot ni Yaya Loring na may mga luhang namumuo sa mata. Patawarin niyo po ako, Ma'am Selena. Bulong nito bago isara ang pinto. Ang gate ay nagsara nang may malakas na kalabog, isang tunog na nagsasabing wala na siyang babalikan. Naglakad si Selena nang walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng poste at mga sasakyan ay naghahalo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang walang tigil sa pag-agos. Bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay parang karayom. Ang bigat ng kanyang damit na basang-basa, ang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Wala na si Papa, wala na ang kanyang tahanan, wala na siyang kahit ano. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang bawat hakbang ay mas bumibigat kaysa sa nauna. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang ingay ng Maynila ay tila humihina. Nagsimulang magdilim ang kanyang paningin. Ang huli niyang nakita ay ang nakakasilaw na ilaw ng isang paparating na sasakyan. At pagkatapos, kadiliman. Galing sa isang mahabang araw sa trabaho si Jiro. Bilang isang freelance graphic designer, madalas ay inaabot siya ng gabi sa harap ng computer. Pauwi na siya, sakay ng kanyang medyo luma ng kotse, habang iniisip kung ano ang lulutuin para sa hapunan. Doon niya nakita ang isang babaeng nakahandusay sa gilid ng kalsada, basang-basa sa ulan. Sa una, nag-atubili siya. Delikado ang panahon ngayon. Baka modus lang. Ngunit may kung anong tumulak sa kanya na ihinto ang sasakyan. Ibinaba niya ang kanyang bintana. Miss? Miss, okay ka lang? Sigaw niya sa gitna ng malakas na ulan. Walang sagot. Kinabahan si Jiro. Ipinark niya ang kotse sa gilid, kinuha ang payong sa backseat at mabilis na bumaba. Habang papalapit, mas lalo niyang nakikita ang anyo ng babae. Ang pamilyar na buhok. Ang damit na suot nito. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Hindi maaari. Nang nasa tapat na siya, dahan-dahan niyang iniharap ang katawan nito at ang kanyang mundo ay gumuho. Selena? Ang mukha nito ay maputla. Ang mga labi ay nangingitim sa lamig. Walang malay. Itna apartment. Walang pag-aalinlangan sa kanyang isip. Ang tanging mahalaga ay madala si Selena sa isang lugar na ligtas at mainit. Ang apartment ni Jiro ay simple lang. Isang maliit na sala na nagsisilbi na ring kainan at workspace, isang kwarto at isang banyo. Malayo sa psepik ng mansyon kung saan lumaki si Selena, ngunit malinis at maayos. Maingat niyang inihiga si Selena sa kanyang kama, ang nag-iisang kama sa apartment. Kumuha siya ng makapal na kumot at ibinalot ito sa nanginginig na katawan ng dalaga. Pagkatapos ay kumuha siya ng malinis na tuwalya mula sa aparador. Umupo siya sa gilid ng kama at nagsimulang dahan-dahang tuyuin ang buhok ni Selena. Habang ginagawa niya iyon, hindi niya maiwasang pagmasdan ang maputlang mukha nito. Ang babaeng matagal na niyang minamahal ng palihim mula pa noong mga bata sila at naglalaro sa hardin ng mga Vergara. Siya ang anak ng hardinero. Si Selena ang nag-iisang anak ng Don. Sa kabila ng agwat sa kanilang estado sa buhay, hindi iyon naging hadlang sa kanilang pagkakaibigan. Si Selena ay laging mabait, laging nakangiti, at hindi kailanman ipinaramdam sa kanya na iba siya. Pero lumaki sila. Ang pagkakaibigan ay nanatili, ngunit si Jiro ay natutong ilagay ang sarili sa kanyang lugar. Isang kaibigan,
Isang tagaprotekta mula sa malayo. Iyon lang ang kaya niyang ibigay. Paano niya sasabihin sa isang prinsesa na mahal siya ng isang hamak na tulad niya? Natapos niyang tuyuin ang buhok nito. Kumuha siya ng bimpo na binasa sa maligamgam na tubig at maingat na pinunasan ang mukha, mga braso at kamay nito. Habang pinupunasan niya ang mga palad nito, napansin niya kung gaano ito kalamig. Hinawakan niya ito ng mahigpit na para bang sa paggawa noon ay maibibigay niya ang sarili niyang init. Ilang oras siyang nakaupo roon, binabantayan ang paghinga ni Selena. Nagluto siya ng mainit na sopas. Umaasang paggising nito ay may maipapainom man lang siya para bumalik ang lakas nito. Ang amoy ng sabaw ay kumalat sa maliit na apartment. Isang amoy ng tahanan at pagkalinga. Ilang saglit pa, narinig niya ang isang mahinang ungol mula sa kwarto. Mabilis siyang pumasok. Dahan-dahang iminumulat ni Selena ang kanyang mga mata. Sa una, ang nakikita lang niya ay isang malabong kisame na hindi pamilyar sa kanya. Napakurap-kurap siya. Sinusubukang alalahanin kung nasaan siya. Nasaan ako? Ang tanong niya. Ang boses niya ay mahina at garalgal. Lumapit si Jiro para makita siya nito. "Selena, ako to." "Si Jiro," sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. "Nasa apartment ko tayo. Ligtas ka rito." Jiro, ang pangalan ay nagbigay ng kaunting kapanatagan, ngunit kasabay nito ay ang pagbabalik ng lahat ng sakit, ang pagbasa ng testamento, ang sampal, ang pagtataboy sa kanya sa gitna ng ulan. Biglang bumuhos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi na niya ito napigilan. Humagulgol siya, isang tunog na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. "Jiro!" Hindi alam ni Jiro ang gagawin. Umupo siya sa gilid ng kama at hinayaan lang itong umiyak. Nang humina na ang mga hikbi nito, nagsimula itong magkwento. Sa pagitan ng mga pagsinghot at pag-iyak, isinalaysay niya ang lahat. Ang kasinungalingan ni Marites at Atty. Lauro, ang pag-aakalang wala siyang mamanahin, ang pagpapalaya sa kanya sa sarili niyang pamamahay. "Wala na, Jiro," sabi ni Selena. Ang boses niya ay basag. Kinuha niya ang lahat. Lahat. Nakinig lang si Jiro. Habang nakikinig siya, ang pag-aalala sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng matinding galit. Galit para kay Marites, para kay Lauro, para sa lahat ng sakit na idinulot nila kay Selena. Ang mga kamay niya ay tahimik na nakakuyom sa kanyang tagiliran. Nang matapos si Selena, ang tanging naririnig na lang ay ang kanyang mga hikbi. Tinitigan siya ni Jiro, ang puso niya ay parang pinipiga. Hinawakan niya ang kamay ni Selena. Malamig pa rin ito. Hinawakan niya ito gamit ang dalawa niyang kamay. Sinusubukang ipasa ang sarili niyang init. "Hindi pa tapos ang lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Tumingala si Selena, ang mga mata niyang puno ng luha ay nagtataka. Tinitigan siya ni Jiro ng diretso sa mata. Ang lahat ng pag-ibig at pag-aalaga na matagal niyang itinago ay makikita na ngayon sa kanyang mga titig. "Hindi ka nag-iisa, Selena. Nandito ako. Lalaban tayo." Ang mga salitang iyon ay parang isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang ama, naramdaman ni Selena na mayroon siyang kakampi, na may pag-asa pa. Dahil sa pagod at sa bigat ng kanyang nararamdaman, dahan-dahang muling nakatulog si Selena, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang paghinga ay mas kalmado na. Ang kanyang kamay ay nanatiling nasa pagkakahawak ni Jiro. Pinagmasdan siya ni Jiro ng ilang sandali bago maingat na tumayo. Nakita niya ang maliit na maleta sa sahig, basang-basa pa rin. Nagpasya siyang ayusin ito para matuyo ang mga gamit sa loob. Binuksan niya ang maleta. Ilang damit, mga personal na gamit, at isang libro, ang paborito nitong libro ng mga tula na regalo pa ng kanyang ama. Basang-basa ang pabalat. Maingat niyang kinuha ang libro.
umaasang hindi nasira ang loob. Habang inaangat niya ito, may isang maliit na bagay ang dumulas mula sa mga pahina at nahulog sa sahig na may mahinang kalansing. Napayuko si Jiro para tingnan kung ano yon. Pinulot niya ito, isang maliit at lumanang susi. Kinabukasan, nagising si Selena sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha mula sa isang maliit na bintana. Saglit siyang nalito, hindi pamilyar sa kwartong kanyang kinaroroonan. Ang amoy ng sinaing at pritong itlog ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Naalala niya ang lahat. Ang ulan, ang pagkahimatay, si Jiro. Dahan-dahan siyang bumangon. Nakita niya ang kanyang mga damit na nakasampay sa isang silya, tuyo na. Mayroon ding isang plain na t-shirt at jogging pants na nakapatong sa paanan ng kama. Tiyak na kay Jiro ang mga iyon. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Jiro sa maliit na kusina, naghahanda ng almusal. Lumingon ito at ngumiti nang makita siya. Isang ngiti na tila nagsasabing ligtas siya rito. "Gising ka na pala," sabi nito. "Sakto, luto na ang almusal. Kumain ka muna." Umupo si Selena sa maliit na mesa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, naramdaman niya ang gutom. Habang kumakain sila sa katahimikan, inilapag ni Jiro ang isang bagay sa mesa, ang maliit at lumang susi. "Nakita ko to kagabi," sabi ni Jiro. "Nalaglag mula sa libro mo." Tinitigan ni Selena ang susi. Agad niya itong nakilala. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Ang susi!" Halos pabulong niyang sabi. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noong kaarawan niya. Ibinigay nito sa kanya ang libro ng mga tula. "Anak, sa loob ng librong iyan ay isang susi. Susi iyan sa isang maliit na kahon sa lumang aklatan. Itinago ko roon ang ilan sa pinakamahahalagang alaala natin. Huwag mong bubuksan hanggat hindi mo kailangan. Buksan mo lang yan kapag pakiramdam mo ay kailangan mong hanapin muli ang iyong sarili." Hindi niya iyon pinansin noon. Akala niya ay isa lang iyon sa mga malalalim na salita ng kanyang ama. Pero ngayon niya naiintindihan. "Jiro," sabi niya, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa bagong pag-asa. "Alam ko kung para saan to. Kailangan nating bumalik sa mansyon." Ikinuwento niya kay Jiro ang tungkol sa kahon. Sa una, nag-alala si Jiro. "Delikado, Selena. Paano kung mahuli tayo ni Marites?" "Kailangan nating subukan," giit ni Selena. "Pakiramdam ko, ito na yung sinasabi ni Papa. Ito na ang sagot." Nakita ni Jiro ang determinasyon sa mga mata ni Selena. Isang determinasyon na hindi niya nakita kailanman. Tumango siya. "Sige, pero kailangan nating magplano." Gamit ang kaalaman ni Jiro sa bawat sulok ng mansyon, dahil sa trabaho ng kanyang ama noon, gumawa sila ng plano. Papasukin nila ito sa gabi, sa oras na siguradong tulog na si Marites. Dadaan sila sa bintana ng lumang kusina sa likod bahay na alam ni Jirong sira ang kandado. Kinagabihan, ang kaba at pag-asa ay magkahalong bumalot sa kanila. Itim na damit ang kanilang suot para hindi sila madaling makita sa dilim. Tahimik silang umakyat sa bakod at maingat na naglakad patungo sa likod ng mansyon. Tulad ng inaasahan ni Jiro, madali nilang nabuksan ang bintana. Isa-isa silang pumasok sa loob. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakakabingi. Bawat maliit na tunog, ang pagbagsak ng butil ng ulan sa bubong, ang pagtilaok ng butiki, ay parang napakalakas. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa lumang aklatan. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay sumalubong sa kanila. Ang tanging liwanag nila ay ang flashlight mula sa cellphone ni Jiro. "Nasaan ang kahon?" Pabulong na tanong ni Jiro. "Sabi ni Papa, nasa likod daw ito ng pinakamahalaga niyang pag-aari." Sagot ni Selena, iginagala ang kanyang paningin. Huminto ang kanyang tingin
sa isang malaking painting sa pader. Isang painting ng kanyang ama na may ngiti sa mga labi. Lumapit siya rito. Maingat niyang itinaas ang painting at doon nakita nila ang isang maliit na pinto na nakatago sa pader. Eksakto ang sukat para sa isang maliit na kahon. Ginamit ni Selena ang susi. Perpekto itong pumasok sa keyhole. Dahan-dahan niyang pinihit ito. Isang mahinang click ang kanilang narinig. Binuksan nila ang pinto at kinuha ang isang kahon na gawa sa kahoy. Hindi na sila nagtagal. Mabilis silang bumalik sa dinaanan nila at umalis nang walang nakakapansin. Pagbalik sa apartment ni Jiro, nanginginig ang mga kamay ni Selena habang binubuksan ang kahon. Sa loob, hindi mga alaala ang kanilang nakita. Ang nakita nila ay isang makapal na folder. Binuksan niya ito. Sa pinakaibabaw ay isang dokumento. Binasa niya ang pamagat. Huling habalin at testamento ni Don Manuel Vergara. Ang petsa ay 1 taon bago siya pumanaw. Ito yun, sabi ni Jiro. Ito ang tunay na testamento. Sa ilalim ng dokumento, may isang sulat kamay na liham para kay Selena. Anak kong Selena, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako at nangyari na ang kinatatakutan ko. Patawarin mo ako kung kailangan mong pagdaanan ito. Alam kong hindi mo pa naiintindihan, pero ginawa ko ito para sa'yo. Ang dokumentong hawak mo ang tunay kong habilin. Ngunit alamin mo, may isa pang dokumento, isang kasinungalingan na maaaring gamitin laban sa'yo. Nalaman ko ang tunay na kulay ni Marites, ngunit huli na ang lahat. Mahina na ang aking katawan. Ito na lang ang tanging paraan ko para protektahan ka. Ang laban na ito ay hindi magiging madali, pero kailangan mong maging matatag. Hanapin mo ang katotohanan. Ikaw ang dugo ko. Mas matibay ka kaysa sa inaakala mo. Nangingilid ang mga luha sa mata ni Selena habang binabasa ang bawat salita. Ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang ama kahit sa kabilang buhay. Sa dulo ng liham, may isang pangungusap na isinulat ng may diin. Huwag kang magtitiwala sa abogado. Magtanong ka kay Verna. Verna, Aling Verna. Paulit-ulit na binabanggit ni Selena ang pangalan. Nakaupo sila ni Jiro sa maliit na mesa, sa harap ng mga dokumentong nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Si Aling Verna ang kanilang head housemaid noon. Matagal na itong nagsilbi sa kanilang pamilya. Mas matagal pa kaysa sa paninirahan ni Marites sa mansyon. Mahal na mahal ito ng kanyang ama. Kilala ko siya, Jiro, sabi ni Selena. Pero bigla na lang siyang umalis mga 1 buwan. Bago mawala si Papa. Sabi ni Marites, nag-retire na raw at umuwi sa probinsya. Kailangan natin siyang mahanap, sabi ni Jiro. Siya ang susi sa lahat ng ito. Isang sinag ng pag-asa, ang muling sumilay sa puso ni Selena. Sa wakas, mayroon na silang direksyon, mayroon na silang panghahawakan, ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Biglang tumunog ang cellphone ni Jiro. Isang kaibigan niya ang tumatawag. Pre, buksan mo yung TV, Channel 2, bilis, sabi ng nasa kabilang linya. Nagtatakang kinuha ni Jiro ang remote at binuksan ang maliit niyang telebisyon. Isang breaking news ang bumungad sa kanila. At sa gitna ng screen, ang mukha ni Marites. Umiiyak. Mukhang kaawa-awa. Habang napapalibutan ng mga mikropono. Isang press conference. Hindi ko na po sana ito gagawin. Humihikbing sabi ni Marites sa mga reporter. Gusto ko na lang po sanang magluksa ng tahimik. Pero kailangan kong linisin ang pangalan ng aking yumaong asawa at protektahan ang kapakanan ng aking stepdaughter. Napatayo si Selena. Anong ginagawa niya? Mahal na mahal ko si Selena. Patuloy ni Marites, pinupunasan ang mga pekeng luha. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, siya po ay naligaw ng landas. Ang mga party, ang mga maling kaibigan. Sinubukan po siyang kausapin ni Manuel
Nagmakaawa siya, pero hindi po nakinig si Selena. Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Selena. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Dahil po sa matinding sakit ng dibdib na idinulot nito, napilitan si Manuel na baguhin ang kanyang huling habilin. Sabi pa ni Marites, ang boses ay basag na. Hindi bilang parusa, kundi bilang isang leksyon. Umaasa siyang sa ganitong paraan ay matututo si Selena. Ang lahat ng ito, ginawa niya para sa kapakanan ng kanyang anak. Hindi na napigilan ni Selena ang sarili. Sinunggaling! Sigaw niya sa telebisyon na para bang maririnig siya ni Marites. Niyakap siya ni Jiro mula sa likod. Sinusubukang pakalmahin siya. Selena, kumalma ka. Ito ang gusto niyang mangyari. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay naikalat na. Sa sumunod na araw, ang mukha ni Selena ay nasa lahat ng dyaryo at social media. Ang rebeldeng tagapagmana. Ang anak na pumatay sa sariling ama dahil sa sama ng loob. Naranasan niya ang bigat nito nang lumabas siya para bumili ng pagkain. Ang mga taong dati ay ngingiti sa kanya ay umiiwas ngayon ng tingin. May mga bumubulong pagdaan niya. May mga nagtuturo. Siya yun, di ba? Narinig niyang bulong ng isang babae sa kasama nito. Kawawa naman si Don Manuel. Ang anak pala ang pumatay. Napayuko na lang si Selena. Pinipigilan ang mga luha. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na balabal na pumulupot sa kanya. Nagpapahirap sa kanyang paghinga. Nagmamadali siyang bumalik sa apartment ni Jiro. Dala ang sakit ng bawat mapanghusgang tingin. Isinara niya ang pinto at napasandal dito. Tuluyan ng napahagulgol. Lumapit si Jiro at niyakap siya ng mahigpit. Hayaan mo sila, mahinang sabi nito. Hindi ka nila kilala. Hindi nila alam ang totoo. Pero ang sakit, Jiro, sabi ni Selena sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Sinira niya hindi lang ang kinabukasan ko, kundi pati ang pangalan ko, ang alaala ni Papa. Hinarap siya ni Jiro at pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. Tinitigan niya ito sa mata. Ang mahalaga ay ang totoo. Selena, hindi ang sinasabi nila. At hahanapin natin ang katotohanan. Magkasama. Ang mga salita ni Jiro ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tumango siya. Sinusubukang maging matatag. Habang nag-aayos si Jiro ng kanilang hapunan, binuksan niya ang kanyang lumang laptop para subukang maghanap ng impormasyon tungkol kay Aling Verna online. Halos wala siyang makita. Biglang, isang notification ang lumabas sa kanyang screen. You have one new email. Nagtaka siya. Ang email address na yon ay luma na at halos hindi na niya ginagamit. Binuksan niya ito. Galing ito sa isang anonymous sender, isang email address na puro numero at letra lang. May isang linya lang ang nakasulat. Binasa niya ito ng malakas para marinig ni Selena. Nasa probinsya si Aling Verna. Mag-ingat kayo kay Lauro. Ang email na yon ay parang isang kandila sa gitna ng madilim na kwarto. Maliit, pero sapat na para magbigay liwanag at direksyon. Probinsya! Inulit ni Selena. Pero aling probinsya? Kailangan nating alamin, sabi ni Jiro, puno ng bagong determinasyon. Naupo si Jiro sa harap ng kanyang laptop. Bilang isang taong bihasa sa teknolohiya, sinimulan niyang i-trace ang pinagmulan ng email. Mahirap. Ang nagpadala ay gumamit ng maraming paraan para itago ang kanyang lokasyon. Pero si Jiro ay mapilit. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsubok, napangiti siya. Hindi niya naitago ng maayos. May naiwang bakas. Ang email ay ipinadala mula sa isang computer shop sa Lucena, Quezon. Quezon! Doon nagmula ang pamilya ni Aling Verna. Naalala yon ni Selena mula sa mga kwento nito noon. Doon siya, Jiro. Sigurado ako, sabi ni Selena. Pero may isang malaking problema. Pera. Inilabas ni Jiro ang lahat ng pera sa kanyang wallet.
Inilabas ni Selena ang kakarampot na natira sa kanya. Pinagsama nila ito. Ang halaga ay sapat lang para sa pamasahe sa bus papunta roon at marahil ay kaunting pagkain. Wala nang kasiguraduhan kung paano sila babalik. Nagkatinginan sila. Sa kanilang mga mata, pareho silang nakakita ng takot. Ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Gagawin natin to, sabay nilang sabi. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nasa terminal na sila ng bus. Dala ang isang backpack na may lamang mga dokumento, kaunting damit, at ang natitira nilang pera. Sumakay sila sa bus na patungong Quezon. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod. Habang umaandar ang bus palayo sa magulong syudad ng Maynila, nakatingin lang si Selena sa bintana. Ang mga gusali ay napalitan ng mga bukirin. Ang hangin ay naging mas sariwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. Nakita ni Jiro ang pagod sa kanyang mga mata. Matulog ka muna, mahinang sabi nito. Gigisingin na lang kita pag malapit na tayo. Tumango si Selena. Dahil sa pagod ng katawan at isip, hindi nagtagal ay nakatulog siya. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa balikat ni Jiro. Naramdaman ni Jiro ang bigat ng ulo ni Selena. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Tinitigan niya ang natutulog na mukha ng dalaga. Napakapayapa, napakaganda. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalala. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pagnanais na protektahan ang babaeng ito. Kahit anong mangyari. Dahan-dahan, isinandal din niya ang kanyang ulo sa ulo ni Selena at pumikit. Sa kanilang likuran, ilang sasakyan ang layo. Isang itim na kotse na walang plaka ang tahimik na sumusunod sa bus. Sa loob, isang lalaki ang nagmamasid sa kanila. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Sir Lauro, sabi ng lalaki, papunta sila ng Quezon. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang Lucena. Mainit at maalikabok. Bumaba sila ng bus na may panibagong pag-asa. Nagtanong-tanong sila sa mga Ipinapakita ang lumang litrato ni Aling Verna na nahanap ni Selena sa kanyang mga gamit. Ah, si Verna, sabi ng isang matandang nagtitinda ng prutas. Oo, kilala ko yan. Taga-baryo namin yan, sa Baryo Maligaya. Itinuro ng tindera ang sakayan ng jeep. Puno ng pasasalamat. Sumakay sila. Ang Baryo Maligaya ay nasa isang liblib na lugar. Ang daan ay baku-bako at maputik. Nang makarating sila sa baryo, muli silang nagtanong. Ang mga tao ay mababait at madaling nagturo sa kanila kung saan ang bahay ni Aling Verna. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan, napapalibutan ng mga halaman. Simple, ngunit payapa. Naglakad sila sa maliit na daanan patungo sa bahay. Huminto sila sa harap ng pinto. Huminga ng malalim si Selena bago kumatok. Tok, tok, tok. Nagkatinginan sila ni Jiro, ang kanilang mga puso ay sabay na kumakabog. Ito na. Ilang sandali pa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babae na may edad na ang lumabas. Ang kanyang buhok ay may mga puti na, ang kanyang mukha ay may mga kulubot na dala ng panahon. Suot nito ang isang pamilyar na bestida. Si Aling Verna. Ngunit nang makita nito kung sino ang nasa harap niya, ang pagkilala sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng takot. Sino po sila? Tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Aling Verna, ako po ito. Si Selena. Sabi ni Selena. Ang boses ay malumanay. Anak po ni Don Manuel. Umiling ang matanda. Umiiwas ng tingin. Nagkakamali kayo. Hindi ako si Verna. Marahil ay ibang tao ang hinahanap ninyo. Sinubukan nitong isara ang pinto. Pakiusap, Aling Verna. Pigil ni Selena. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Alam kong kayo yan. Pero ang takot sa mga mata ng matanda ay hindi matitinag. Umalis na kayo.
Wala kayong mapapala rito. At isinara nito ang pinto nang may kalabog. Iniwan silang dalawa ni Jiro sa labas, gulat at hindi makapaniwala. Sa di kalayuan, ang itim na kotse ay nakaparada sa ilalim ng isang puno ng mangga. Tahimik na nagmamasid. Nakatayo lang sila sa labas ng nakasarang pinto, hindi alam ang gagawin. Ang pag-asang dala nila sa mahabang biyahe ay biglang naglaho, na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Hindi ko maintindihan, Jiro, sabi ni Selena. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Bakit? Bakit siya nagsisinungaling? Halata namang kilala niya ako. Nakita niya ang pamilyar na silver na hair clip sa buhok ng matanda, isang regalong ibinigay niya rito noong Pasko, ilang taon na ang nakalipas. Imposibleng hindi siya si Aling Verna. Natatakot siya, Selena, sagot ni Jiro. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatingin sa bahay. Kung ano man ang alam niya, siguradong may kinalaman ito sa panganib. Malamang ay tinakot siya ni Marites o ni Lauro. Ayaw sumuko ni Selena. Kumatok siyang muli, mas malakas ngayon. Aling Verna, pakiusap po. Hindi po kami aalis hanggat hindi ninyo kami kinakausap. Walang sumasagot. Aling Verna, naaalala niyo po ba nung nagkasakit si Papa? Sabi ni Selena. Itinaas ang kanyang boses para marinig sa loob. Kayo po ang nag-alaga sa kanya. Kayo po ang nagpupuyat. Sabi niya sa akin, parang kapatid na raw po ang turing niya sa inyo. Hindi po ba't mahalaga sa inyo, si Papa? Isang mahabang katahimikan. Aling Verna, hindi po ako naparito para hingin na tumestigo o kayo. Alam ko pong delikado. Patuloy ni Selena, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay hindi na naninisi, kundi nagmamakaawa na. Gusto ko lang pong malaman ang totoo, para sa akin, para sa kapayapaan ng loob ni Papa. Pakiusap po, sabihin niyo lang sa akin ang totoo, at aalis na kami. Sa loob ng bahay nakasandal si Aling Verna sa pinto. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang sariling paghikbi. Ang bawat salita ni Selena ay parang isang kutsilyong tumutusok sa kanyang konsensya. Naalala niya ang araw na yon. Ang araw bago siya umalis, flashback. Sa kusina ng mansyon, hinarang siya ni Marites. Verna, sabi nito sa malamig na boses, alam kong nakita mo ang ginawa ko. Nanginginig si Verna. Nakita niya kung paano naglagay si Marites ng isang bagay, isang pulbos na walang kulay, sa gamot sa puso ni Don Manuel bago ito iabot sa matanda. Kung magkakamali kang magsalita, sabi ni Marites, ipinakita ang isang litrato ng mga anak at apo ni Verna sa probinsya. Hindi lang ikaw ang mawawala. Madadamay sila. Ang banta ay malinaw. Ang takot ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Katapusan ng flashback. Umalis na kayo. Sigaw ni Aling Verna mula sa loob. Ang boses niya ay basag. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Ang pagsigaw na yon ay ang huling pako sa kabaong ng kanilang pag-asa. Napayuko si Selena. Tuluyan nang napaluha. Nawalan na siya ng lakas. Halika na, Selena, sabi ni Jiro. Malungkot na inakbayan siya. Wala na tayong magagawa. Habang malungkot silang tumatalikod para maglakad palayo, isang batang lalaki, marahil mga 8 taong gulang, ang mabilis na lumabas mula sa likod bahay. Ate, kuya, tawag nito sa mahinang boses. Napalingon sila. Mabilis na tumakbo ang bata, palapit sa kanila. Para po sa inyo, sabi nito. Iniabot kay Selena ang isang gusot na piraso ng papel. Marco, pumasok ka sa loob. Sigaw ni Aling Verna na biglang nagbukas ng pinto. Takot na lumingon ang bata at mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang lola, na agad itong hinila papasok at muling isinara ang pinto ng may kalabog. Naiwan si Selena na hawak ang papel, nagtataka. Dahan-dahan niya itong binuksan. May 3 salita lang na nakasulat dito, gamit ang sulat kamay ng isang bata.
Camera sa library. Sa biyahe pabalik ng Maynila, ang maliit at gusot na piraso ng papel ay mahigpit na hawak ni Selena. Ang sulat kamay ng bata ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Camera sa library. Ingat. May camera nga sa library, sabi niya kay Jiro habang nasa bus sila. Ang kanyang boses ay may halong pag-asa at pag-aalala. Pero luma na yon. Sabi ni Marites noon, matagal nang sira. Pinatanggal na yata niya. Kahit sira, baka may naiwan pa ring record. Sabi ni Jiro, sinusubukang maging positibo. Maaring may hard drive o storage device na hindi niya alam. Kailangan nating malaman kung sino ang nag-install ng security system na yun. Pagdating nila sa Maynila, pagod at gutom, ngunit may bagong plano. Tatawagan ko si Mang Carding, ang dating hardinero, sabi ni Selena. Matagal na siyang naninilbihan sa amin. Alam niya ang pasikot-sikot sa mansyon. Baka alam niya kung sino ang contact para sa security system. Habang naglalakad sila sa isang abalang kalye patungo sa sakayan ng jeep, biglang may isang lalaking naka-Amerikana ang humarang sa kanilang dinadaanan. Mukha itong professional at seryoso. Miss Selena Vergara? Tanong ng lalaki. Nagtakang tumango si Selena. Ako nga po. Bakit? Inabutan siya ng lalaki ng isang makapal na brown envelope. Ako po ang representative mula sa law firm ni Attorney Salvador. Ipinagbibigay alam ko po sa inyo na mayroon pong inilabas na temporary restraining order ang korte laban sa inyo na isinampa ni Mrs. Marites Vergara. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal. Kinuha ni Selena ang envelope, nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito at binasa ang mga unang linya. Ano? Hindi niya napigilang isigaw. Anong karapatan niya? Ayon po sa dokumento, malamig na sabi ng lalaki, ipinagbabawal po sa inyo na pumasok o lumapit sa anumang pag-aari ng mga Vergara. Ipinagbabawal din po sa inyo na makipag-ugnayan sa anumang paraan sa mga kasalukuyan o dating empleyado ng pamilya Vergara. Ang paglabag po rito ay may kaukulang parusang legal. Para silang binuhusan ng malamig na tubig, ang kanilang huling pag-asa, ang makahanap ng impormasyon tungkol sa kamera, ay bigla na lang isinara sa harap nila. Pero wala kaming ginagawang masama, protesta ni Jiro. Ngumiti lang ng bahagya ang lalaki. Nagsasabi lang po ako nang nilalaman ng utos ng korte, magandang araw sa inyo. At tumalikod na ito, naglaho sa dami ng tao. Naiwan silang nakatayo sa gitna ng kalsada, hawak ang dokumentong sumisira sa kanilang huling pag-asa. Pagbalik sa apartment, walang nagsasalita. Ang katahimikan ay mabigat at nakakabingi. Ang apat na sulok ng apartment ni Jiro ay tila lumiit na para bang isa na itong kulungan. Bumagsak ang katawan ni Selena sa lumang sofa. Tumingin siya sa kawalan. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Tila natuyo na ito dahil sa sobrang sakit at pagod. Lahat ng kanilang pinaghirapan, ang paghahanap sa diwa, ang pagpunta sa probinsya, ang munting pag-asa mula sa sulat ng bata, lahat ay nawalan ng saysay. Si Marites ay laging isang hakbang sa unahan. Tapos na ang lahat, Jiro? Sabi niya sa isang boses na walang buhay. Panalo na siya. Lumapit si Jiro at umupo sa tabi niya. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para sabihin na hindi, lalaban pa tayo. Pero walang salitang lumabas. Sa unang pagkakataon, wala siyang masabi. Dahil sa puntong yon, parang totoo na ang sinabi ni Selena. Nasa kanila ang katotohanan, pero nakakulong ito sa kanilang mga kamay. Paano sila lalaban kung ang bawat daan ay sarado? Para silang nakaharap sa isang pader na walang malalabasan. Habang nakaupo sila sa gitna ng mabigat na katahimikan, ang tingin ni Jiro ay napadpad sa maliit na mesa sa kanilang harap. Doon
Nakapatong ang gusot na piraso ng papel na bigay ng apo ni Aling Verna. Camera sa library. Ingat. Tinitigan niya ito ng matagal. Sira na ang camera. Bawal na silang magtanong tungkol dito. Isang patay na dulo. Ngunit bigla, may naalala si Jiro. Isang maliit na detalye tungkol kay Don Manuel. Ang ama ni Selena ay isang taong metikuloso, matalino, at laging nag-iisip ng maaga. Isang taong laging may plan B. Ang camera sa library. Sira na, isip ni Jiro. Pero si Don Manuel ang nagpalagay noon. Ang isang taong tulad niya, aasa lang ba siya sa isang physical na camera na pwedeng sirain ni Numan? Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang tila imposible. Isang ideyang malayong mangyari. Pero sa puntong iyon, ito na lang ang natitira sa kanila. Dahan-dahan siyang tumingin kay Selena na nakayuko pa rin sa kawalan ng pag-asa. Isang munting kislap ang nagsimulang mabuhay sa kanyang mga mata. Selena, sabi niya sa mahinang boses, may naisip ako. Ang ideya ni Jiro ay simple lang, ngunit sa kalagayan nila, ito ay parang isang suntok sa buwan. Ang papa mo, sabi ni Jiro, ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng kakaibang kislap, ay isang matalinong tao. Masyadong matalino para magtiwala lang sa isang physical na hard drive na madaling sirain o itapon. Paano kung may online backup siya? Tumingin sa kanya si Selena. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito. Online backup? Cloud storage. Paliwanag ni Jiro. Naalala ko, binanggit niya sa akin noon na may binabayaran siyang isang luma at hindi masyadong kilalang cloud storage service para sa mga importanteng file ng kumpanya. Sabi niya, mas sigurado raw doon dahil walang sino mang makakaisip na hanapin. Tumayo si Jiro at kinuha ang kanyang laptop. Ang pag-asa, kahit gaano kaliit, ay mas mahusay kaysa sa tuluyang pagsuko. Buong gabi, hindi natulog si Jiro. Nakaupo siya sa harap ng computer, habang si Selena ay nakatulog na sa sofa dahil sa sobrang pagod. Sinubukan niyang alalahanin ang pangalan ng serbisyo. Data safe? Secure cloud? Archived net? Sinubukan niya ang lahat. Pagkatapos ng halos isang oras, isang luma, at halos nakalimutan ng pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Vergara Vault. Isang pangalan na ipinangalan mismo ni Don Manuel. Mabilis niyang tinipa yon. Lumabas ang isang luma at simpleng login page. Ito na nga. Ang susunod na problema, ang password. Sinubukan niya ang lahat ng posibleng password. Birthday ni Selena. Pangalan ng yumaong asawa ni Don Manuel. Anibersaryo nila. Pangalan ng kumpanya. Pangalan ng paboritong aso ni Selena noong bata pa siya. Lahat ay mali. Nagsisimula na siyang panghinaan ng loob. Tumingin siya sa labas. Malapit ng mag-umaga. Tumingin siya kay Selena na mahimbing na natutulog. Ang mukha nitong payapa ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas para sa kanya. Kailangan kong gawin to para sa kanya. Pumikit siya at inisip ng mabuti. Ano ang pinakamahalaga para kay Don Manuel? Ano ang lagi niyang sinasabi? Ikaw ang pinakamahalaga kong yaman, Selena. Yaman, kayamanan. Dahan-dahan niyang itinipa ang mga letra. PARASAYOANAKKO enter. Login successful. Napahawak si Jiro sa kanyang bibig para pigilan ang pagsigaw. Halos hindi siya makahinga. Nag-load ang isang lumang interface ng file system. Mayroong mga folder para sa mga dokumento ng negosyo, mga personal na larawan, at isang folder na naka-encrypt at may pangalang Library. Do not delete. Kinabahan si Jiro. Mabilis niyang na-decrypt ang folder gamit ang isang password na alam niyang ginagamit ni Don Manuel para sa mga pribadong bagay, ang pangalan ng lola ni Selena. Bumukas ang folder. Sa loob, may iisang file. Isang video file na may petsang 2 araw
Bago mamatay si Don Manuel, nanginginig niyang pinindot ang play. Ang video ay mula sa isang anggulo sa itaas ng library, malinaw at hindi nagagalaw. Nakita niya si Don Manuel na nakaupo sa paborito nitong silya, nagbabasa. Maya-maya, pumasok si Marites, may dalang isang baso ng tubig at ang gamot sa puso ng matanda. Ngumiti ito ng matamis. "Manuel, oras na para sa gamot mo," sabi nito sa video. Habang nakatalikod si Don Manuel para kunin ang baso ng tubig, mabilis na naglabas si Marites ng isang maliit na papel na sobre mula sa kanyang bulsa. May ibinuhos siyang puting pulbos sa kapsula ng gamot bago ito isara at iabot sa kanyang asawa. Napasinghap si Jiro. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Ininom ni Don Manuel ang gamot. Makalipas ang ilang sandali, napahawak ito sa kanyang dibdib, nahihirapang huminga. Si Marites ay nanatiling nakatayo roon, ang matamis niyang ngiti ay nawala. Napalitan ng isang malamig at walang emosyon na pagmamasid. Hindi na kinaya ni Jiro. Mabilis niyang isinara ang laptop. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito na ang ebidensya. Hindi lang ng pandaraya, kundi ng pagpatay. Sakto sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Selena. Nagising ang dalaga, nagulat sa malakas na tunog. Kinuha niya ang telepono sa tabi ng sofa. Kinukusot pa ang kanyang mga mata. "Hello? Hahija?" Isang nanginginig na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Si Verna to." Napaupo ng tuwid si Selena. Agad na nawala ang kanyang antok. "Hija," patuloy ng matanda. Humihikbi. "Patawarin mo ako. Hindi ako makatulog. Kinakain ako ng konsensya ko. Handa na akong magsalita." Nagkatinginan si Selena at Jiro. Si Selena, hawak ang telepono kung saan naroon ang kanilang testigo. Si Jiro, sa harap ng laptop kung saan naroon ang kanilang ebidensya. Sa gitna ng kadiliman, dalawang sinag ng liwanag ang sabay na tumagos. Hindi na sila nagsayang ng oras. Kinuha nila ang kopya ng video at ang tunay na testamento. Hindi sila pwedeng pumunta sa isang ordinaryong abogado, lalo na hindi kay Lauro. Nahanap nila ang opisina ng isang batang abogado, si Attorney Ramirez, na kilala sa pagiging idealistiko at matapang. Sa loob ng maliit nitong opisina, ipinaliwanag nila ang lahat. Sa una, si Attorney Ramirez ay mukhang hindi makapaniwala. Pagkatapos, ipinakita ni Jiro ang video. Tahimik na pinanood ng abogado ang buong recording. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pagdududa patungo sa pagkabigla at nagtapos sa isang seryoso at malamig na determinasyon. Nang matapos ang video, isinara niya ang laptop. Tumingin siya sa kanilang dalawa, hindi bilang mga kliyente na naghahabol ng mana, kundi bilang mga saksi sa isang karumal-dumal na krimen. Hindi na ito kaso ng mana. Sabi ni Attorney Ramirez, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Isa na itong kasong pagpatay. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip para kay Selena. Ang mabilis na pagkilos ni Attorney Ramirez ay nagdulot ng isang malaking pagbabago. Ang kasong mana ay naging kasong kriminal. Ang mga pahayagan na dati ay nanghuhusga sa kanya ay nagsimulang mag-ulat tungkol sa misteryong pagkamatay ni Don Manuel Vergara. Dumating ang araw ng pagdinig. Isang formal na pagdinig sa korte, hindi lang para sa mana, kundi para na rin sa investigasyon ng pagkamatay ni Don Manuel. Sa loob ng courtroom, ang tensyon ay napakabigat. Nakaupo si Selena sa tabi ni Attorney Ramirez habang si Jiro ay nasa likuran niya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat. Sa kabilang panig, nakaupo si Marites. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalala, ngunit pilit pa ring pinapanatili ang kanyang poise. Sa tabi niya ay si Attorney Lauro, na mukhang mas kinakabahan kaysa kay Marites. Nagsimula ang pagdinig.
Inilatag ni Attorney Ramirez ang kanilang mga argumento. Your Honor, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang di makatarungang testamento. Sabi ni Attorney Ramirez, ang boses ay matatag at malinaw. Ito po ay tungkol sa isang malalim na panlilinlang, isang pagtataksil, at ang posibleng pagpaslang kay Don Manuel Vergara. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng courtroom. Tinaasan ng kilay ng hukom si Marites at Atty. ni Lauro. Any initial statement from the defense? Tumayo si Atty. Lauro, pilit na ngumingiti. Your Honor, these are baseless accusations. My client, Mrs. Marites Vergara, is a grieving widow being unjustly accused. The will is valid and the cause of death of Don Manuel Vergara was natural, as stated in the autopsy report. Ngumiti si Marites. Sumulyap kay Selena na may paghamon. Tila sinasabi nitong, wala kayong magagawa. Kung gayon, Your Honor, sabi ni Attorney Ramirez, mayroon po kaming 2 saksi at isang ebidensyang nais ipakita sa korte. Nagsimula siyang magsalita. Sa kanyang mga salita, isa-isang inilatag ang mga anomalya sa testamento, ang mabilis na pagpapalayas kay Selena, at ang mga banta kay Aling Verna. Nais naming ipatawag ang aming unang saksi, si Ginang Verna Dalisay. Bumukas ang pinto sa likuran. Pumasok si Aling Verna. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay determinadong nakatingin kay Marites. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Umakyat siya sa witness stand. Sinimulan niyang isalaysay ang kanyang nakita. Ang paglalagay ng pulbos sa gamot ni Don Manuel. Ang bawat salita ay parang isang bomba na bumabagsak sa katahimikan ng silid. Namutla si Marites. Si Attorney Lauro ay napansin ni Giro na tahimik na pinagpapawisan. Lies! She's lying! Bayaran siya ni Selena! Sigaw ni Marites, hindi na napigilan ng sarili. Order in the court! Sabi ng hukom. Pinalo ang kanyang gavel. Mrs. Vergara, any more outbursts will result in contempt. Ngumiti si Aling Verna kay Selena, isang ngiting nagsasabing, ginawa ko ang tama, Hija. At ngayon, Your Honor, sabi ni Attorney Ramirez, nais naming ipakita ang aming pinakamahalagang ebidensya. Naglagay siya ng isang laptop sa harap ng hukom. Ito po ay isang video na nakuha mula sa isang cloud storage na ginagamit ni Don Manuel Vergara na siyang nagtatago ng mga backup files ng kanyang security cameras sa kanyang library. Lalong namutla si Marites. Tiningnan niya si Attorney Lauro na nakatingin lang sa sahig. I-play ang video, utos ng hukom. Ang malaking screen sa courtroom ay nagpakita ng video. Kitang-kita ang lahat. Ang pag-inom ni Don Manuel ng gamot, ang pagpasok ni Marites, ang mabilis nitong paglabas ng sobre at pagbuhos ng pulbos sa kapsula. Ang walang emosyon nitong pagmamasid habang nahihirapan na si Don Manuel. Ang lahat ng tao sa courtroom ay nanatiling tahimik, nanlalaki ang mga mata. Ang tunog lang ng video ang naririnig. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang air conditioning ay tila hindi sapat para palamigin ang tensyon. Hindi yan totoo. Sigaw ni Marites. Tumayo siya, turo-turo si Selena. Kasinungalingan yan. Fake yan. Gawa-gawa ni Selena para makuha ang mana. Pero huli na. Ang ebidensya ay napakalinaw. Ang mga mata ng hukom ay nakatingin sa kanya ng may malamig na paghatol. Mrs. Vergara, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay may awtoridad. I order your immediate arrest. Attorney Lauro, you are also being investigated for complicity. Nagpanik si Marites. Nagsimula siyang magwala, hinahampas ang mesa. Hindi! Sa akin yan. Ang lahat ng yan ay akin. Pinahirapan nila ako. Ang papa niya. Ang lahat ng mayaman. Kaya ko yan ginawa. Ang kanyang pagmamalaki ay tuluyan ng gumuho.
Inilabas ang lahat ng galit at kapaitan na matagal niyang itinago sa kanyang puso. Ang kanyang pagwawala ay patuloy hanggang sa 2 guard ang lumapit at pilit siyang kinaladkad palabas ng courtroom. Patuloy na sumisigaw. Si Attorney Lauro ay tahimik na sumunod. Ang kanyang muka ay maputla at puno ng pagsisisi. Naiwan si Selena at Jiro sa loob ng courtroom. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanila. Pakiramdam ni Selena ay tila may malaking tinik na inalis sa kanyang dibdib. Ang katarungan ay nananaig. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, lumapit si Attorney Ramirez, hawak ang isang maliit na digital recorder. "Miss Selena," sabi niya, inabot ang recorder. "May isa pa pong bagay na iniwan ang papa ninyo para sa inyo. Huling mensahe po niya ito." Pag-uwi nila sa apartment ni Jiro, ang lugar na naging kanlungan niya sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Selena ang isang kakaibang bigat. Tapos na ang laban, ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay hindi kasing tamis ng inaasahan niya. Ang hiyaw ng pagkasuklam ni Marit sa courtroom ay umuulit sa kanyang isipan. Umupo siya sa sofa, hawak ang maliit na digital recorder. Matagal niya itong tinitigan bago niya pinindot ang play. Isang mahinang tunog ng pag-ubo ang una niyang narinig. At pagkatapos, ang boses ng kanyang ama. Mahina, medyo pagod. Ngunit puno pa rin ng init at pagmamahal na nakasanayan niya. "Anak kong Selena, kung pinapakinggan mo ito ngayon, ibig sabihin, nagtagumpay ka. At wala na ako." Napapikit si Selena. Hinahayaan ang bawat salita na tumagos sa kanyang puso. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung kailangan mong pagdaanan ng lahat ng ito. Nalaman ko ang tungkol sa tunay na intensyon ni Marites, pero huli na. Mahina na ang katawan ko. Wala na akong lakas para labanan siya ng harapan. Ang tanging magagawa ko na lang ay ihanda ka para sa laban na darating." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Selena. "Alam ko, iniisip mo na iniwan kita, na pinabayaan kita. Pero maniwala ka, anak, ito ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ko. Pinalaki kitang parang isang prinsesa, protektado sa lahat ng sakit ng mundo. Pero ang mundo ay hindi isang fairy tale, Selena. At natakot ako. Natakot akong iwan kang mahina at walang kalaban-laban." Ang boses ni Don Manuel ay nanginig ng bahagya. Ang testamentong yon, ang pagsubok na ito, hindi ito parusa. Ito ay isang regalo, isang masakit na regalo. Ito ang paraan ko para hubugin ka, para lumabas ang tapang at lakas na alam kong nasa loob mo, ang lakas na minana mo sa iyong ina. Huminto ito saglit, tila nag-iipon ng lakas. Ang pera, ang mansyon, ang kumpanya, lahat ng yan ay bagay lang, anak. Madaling mawala. Ang tunay na pamana na gusto kong iwan sa'yo ay hindi iyon. Ang tunay na pamana ay ang lakas ng loob na tumayo sa sarili mong mga paa, ang talinong gamitin ang iyong puso, at ang kakayahang magpatawad. Dito na tuluyang bumuhos ang luha ni Selena, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-unawa. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso, dahil iyon ang totoong lason na papatay sa iyong kaluluwa. Si Marites, nasira siya ng kanyang nakaraan. Isang biktima rin siya ng sarili niyang kapaitan. At pagkatapos, ang huling mga salita, ang mga salitang babago sa kanyang pananaw, magpakailanman. "Anak, hindi mo kailangang bawiin ang yaman. Ang kailangan mo lang bawiin ay ang liwanag sa loob ng puso mo. Mahal na mahal kita, Selena, palagi." Nagtapos ang recording. Ang tanging maririnig sa silid ay ang tahimik na pag-iyak ni Selena. Niyakap siya ni Jiro, hinahayaan lang siyang ilabas ang lahat. Ang mga luhang yon ay hindi na para sa nawalang mana o sa sakit ng pagkakanulo. Iyon ay mga luha ng paglaya, ng pag-unawa, at ng isang pagmamahal na higit pa sa buhay at kamatayan. Naintindihan na niya ngayon ang buong paglalakbay na ito, ang sakit, ang takot,
Ang pag-asa ay hindi para sa pera. Ito ay para sa kanya, para maging buo. Dumating ang araw ng paghatol. Si Marites ay napatunayang nagkasala. Habang tinatanong ng hukom ang panig ni Selena, para sa kanyang huling salita bago ipataw ang sentensya, lahat ay inaasahan na hihilingin niya ang pinakamabigat na parusa. Ngunit tumayo si Selena, ang kanyang tindig ay kalmado at puno ng dignidad. "Your Honor," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa tahimik na courtroom. Ang ginawa po ni Mrs. Vergara ay isang malaking kasalanan at kailangan niya itong pagbayaran. Ngunit naniniwala po ako na ang isang taong puno ng galit at sakit ay hindi mapapagaling ng isa pang kulungan. Tumingin siya ng diretso kay Marites na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Kaya po, sa halip na ang pinakamabigat na parusa sa bilangguan, patuloy ni Selena, hinihiling ko po sa korte na isaalang-alang ang isang sentensya na may kasamang mandatory psychological treatment at rehabilitation program. Dahil ang tunay na katarungan para sa akin ay hindi paghihiganti, kundi ang pag-asang kahit ang isang taong naligaw ng landas ay may pagkakataon pa ring magbago at gumaling. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Maging ang hukom ay natigilan. Si Marites, sa unang pagkakataon, ay napayuko. Hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon, ang kahihiyan. Pagkatapos ng session, habang papalabas sila ng courtroom, sinalubong sila ng mga reporter. Ngunit hindi sila pinansin ni Selena. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang taong nasa tabi niya. "Bakit mo ginawa yon?" tanong ni Jiro, puno ng paghanga. Ngumiti si Selena, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Dahil iyon ang tunay na pamana ng papa. Hinigpitan ni Jiro ang hawak sa kanyang kamay. "Ano na ang plano mo ngayon?" Tumingin si Selena sa malayo, sa papalubog na araw sa Maynila. "Magsisimula ulit. Tayo. Magsisimula tayo." Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita. Ang pangalan ng mga Vergara ay hindi na laman ng mga chismis, kundi ng mga positibong pahayagan. Ibinenta ni Selena ang malaking bahagi ng mga ari-arian at kumpanyang naibalik sa kanya. Itinira niya ang sapat lang para sa isang simpleng pamumuhay. Ang mansyon kung saan siya lumaki na puno ng masasakit na alaala ay ipinagbili niya sa isang pamilyang may maraming maliliit na anak. Masaya siyang isipin na ang mga pasilyo nito ay mapupuno na ng tawanan sa halip na ng lumbay. Ang malaking bahagi ng perang nakuha niya ay ginamit niya para itatag ang Don Manuel Vergara Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga kabataang may angking talino, ngunit kapos sa pera para makapag-aral, at nagbibigay suporta sa mga biktima ng emosyonal na abuso. Ang nagpapatakbo ng foundation, walang iba kundi sina Selena at Jiro. Ang dating maliit na apartment ni Jiro ay naging opisina na nila. Sila ay lumipat sa isang maliit na bahay na may hardin, sapat lang para sa kanilang dalawa. Isang hapon, nakaupo sila sa damuhan ng kanilang hardin, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ng Maynila ay nag-aagawang kulay kahel at lila. Isinandal ni Selena ang kanyang ulo sa balikat ni Jiro habang hawak nito ang kanyang kamay. "Naalala mo ba noong una mo akong dinala sa apartment mo?" tanong ni Selena, nakangiti. "Basang-basa ako, walang-wala, at pakiramdam ko katapusan na ng mundo." Ngumiti si Jiro. "Naalala ko. Ang bigat mo kaya?" Biro nito. Siniko siya ni Selena ng mahina. "Seryoso ako." "Oo naman, naaalala ko," sabi ni Jiro, hinigpitan ng hawak sa kamay niya. "Pero kahit noon, kahit basang-basa ka at umiiyak, nakita ko pa rin ang babaeng minahal ko. Matapang, kahit hindi niya alam." Tumingin si Selena sa kanya. Ang pagmamahal sa mga mata ni Jiro ay sapat na para punan ang lahat ng nawala sa kanya.
Jiro, sabi niya, salamat. Para saan? Sa lahat. Sa hindi mo pag-iwan sa akin. Sa paniniwala mo sa akin. Kahit ako mismo, sumusuko na. Hinarap siya ni Jiro. Dahan-dahan itong hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi ako kailanman aalis sa tabi mo, Selena. Hinding-hindi. Sa ilalim ng papalubog na araw, dahan-dahan silang naglapit. At sa isang halik na puno ng pangako, ng pasasalamat, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, siniliyuhan nila ang simula ng kanilang bagong buhay. Mahal kita, Selena, bulong ni Jiro. Mahal din kita, Jiro, sagot ni Selena, at isang ngiti ng tunay na kapayapaan ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na siya si Selena Vergara, ang tagapagmana. Siya na si Selena, ang babaeng natutong lumaban, magpatawad at magmahal muli. Naintindihan niya ngayon na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga bagay na maaari mong bilangin, kundi ang mga bagay na nararamdaman mo sa iyong puso. Ang kapayapaan, ang pag-asa, at ang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Habang magkayakap silang pinapanood ang huling sinag ng araw na naglalaho sa karizonte, alam ni Selena na ito na ang pinakamahalagang pamana sa lahat. Ang kakayahang hanapin ang liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi at ang pag-asang dala ng bawat bagong umaga. At dito nagtatapos ang kwento ni Selena at Jiro. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang inyong pakikinig at suporta ang nagbigay buhay sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwento ni Selena mula sa kanyang pinakamadilim na sandali hanggang sa paghahanap niya ng liwanag, kasama rin ninyo akong naluha, nagalit at umasa. Naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang pagbangon, at ang kanyang paghilom, sapagkat ang kwento ni Selena at Jiro ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig o sa paghabol ng yaman. Ito ay isang paalala na ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa lakas ng ating puso na magpatawad, sa tapang na bumangon mula sa pagkakalugmok at sa pag-asang laging may naghihintay na bagong umaga para sa ating lahat. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot na babaunin ninyo sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa sa mga ito ay mahalaga sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.